Ang ginagawa ko, sumusulat ako everyday naman ng mga balita tungkol sa panahon. So, tagasulat ako ng mga kung ano yung updates natin sa ating panahon, kung meron bang sama ng panahon na umiiral dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Minsan, pagkagising ko pa lang, parang yun na kagad yung iniisip ko kung ano nang nangyari dun sa binabantayan na bagyo. Kasi, pagpasok ko pa lang dito sa GMA actually, may mga tao nang nagtatanong, yung mga nakakasalubong ko, kung uulan ba, may bagyo ba. So ako, bago ko pumasok din, ine-equip ko na rin yung sarili ko ng information para kahit papano masagot ko yung mga tanong nila. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng Bagyong Krising sa layong 625 kilometers. Minomonitor ko muna kung ano yung mga nakikita dito sa Metra Weather, yung gamit nating software dito sa GMA Integrated News Weather Center. Kapag merong something na parang curious ako o may gusto pa akong makuhang detalye, tatawag ako sa Pag-asa. Ayan, everyday ko rin silang nakakausap. Nagtatanong ako kung ano ba yung nagpaulan sa ganitong lugar? Bakit po parang kakaiba yung weather ngayon? Kahit ako mismo, yung curiosity ko sa weather ay ayun, parang ina-answer ko gamit yung ating sources and of course yung mga, kung ano yung makukuha nating information mula sa ating mga expert. Pero Pag-asa talaga yung pinakang sinusunod ko, lalo na kapag merong bagyo para mas uniform yung pagbibigay natin ng information sa public. Pag may bagyo naman, pupunta ako sa sites or pages ng Pag-asa para ma-check ko kung ano nang nangyari, ano nang update. Compared sa kahapon, malaki ba yung naging pagbabago dun sa pagkilos ng bagyo, lalo ba lumakas? Mas marami ba yung maapektuhan? Minsan nag-update na rin ako sa personal accounts ko. Kapuso, Amor La Rosa po ng GMA Integrated News Weather Center. Bagyo update po tayo, yung bagyong Wilma ay humina na po at naging low pressure area na lamang. Sa pagsusulat ng weather reports or pag-broadcast niyan on TV, napakahalaga na malaman muna ng mga tao kung nasan yung bagyo. Saan ba ito ngayon? And after nun, saan ito papunta? Ano yung mga lugar na tatamaan? Ano yung mga lugar na dadaanan? Kasi magkaiba yung landfall doon sa traversing o yung pag-cross. Yung pag-cross, mahalaga din yun eh. Minsan kasi parang ang naiisip natin, yung landfall lang yung mahalaga. Pero after ng landfall, ano ba yung mangyayari? Saan pa ito pupunta? Minsan kapag narinig lang natin yung landfall, hindi naman sa amin magla-landfall, so hindi kami maghahanda. Pero after ng landfall, lalo na kapag isang malaking chunk ng landmass yung dadaanan ng bagyo, mahalaga rin na mabanggit na dadaan po ito. So kailangan mabanggit natin yung mga lugar na posible ding daanan. And after nun, mahalaga rin po na malaman ng ating mga kapuso kung saan na nakataas yung wind signal, kung meron man. At ipaunawa rin natin kung ano ibig sabihin ng wind signal. Kailangan talagang lagi kang nakatutok dun sa update o yung changes doon sa bagyo. Kasi anytime, at saka yung time frame na yun o yung span ng 3 hours, meron at merong malaking pagbabago. Minsan nag-iiba talaga ng direction o minsan naman halos hindi na pala gagalaw. So pwedeng ma-delay or pwede ring mapaaga